Hello everyone! So for today's video po is gagawa na naman po tayo ng crinkles pero ibang flavor naman po ang gagamitin natin. Kasi gagamit po tayo ng Milo para sa flavor ng crinkles na gagawin natin today. So Milo crinkles po ito, napakadali lang din pong gawin at napakasarap pa din kahit na simpleng-simple lang. So maglabas lang po tayo ng isang mixing bowl and then kailangan po natin dito ng 2 sachet ng Milo. And then sa ating pong mixing bowl is maglagay po tayo dyan ng melted butter. Ayan, so make sure po na talagang melted na yung ating butter and then kailangan po natin dito ng 3/4 cup na sugar. So brown sugar po ang ginamit ko. Pwede rin pong white sugar if yan po ang available sa inyo. So as usual po is kailangan lang po natin i-cream ito. Pwede nyo pong gawin ito manually gaya po ng aking ginagawa or kung meron po kayong hand mixer or mixer is pwede nyo din po yun gamitin kasi mas madali po yun. So since tinatamad po akong maghugas ng mixer, so ayan kasi konti lang naman itong ginagawa ko. So i-cream lang po natin yan hanggang sa maging ganito na po ang kanyang itsura. So pag na-cream na po natin yan ng mabuti is maglagay na po tayo dito ng isang pirasong itlog. Ayan. So after po natin lagyan ng itlog is maglagay din po tayo dito ng vanilla extract pampatanggalan po ng lansa. And then kailangan lang po talaga natin itong imekos-mekos ng mabuti. Ayan. So easy lang naman po yung pag-mix ng mga ingredients kahit na manual lang. And then after nyan is naglagay po ako dyan ng kaunting salt para pampabalance lang po ng lasa nitong ating crinkles. So ilalagay ko na lang din po ulit sa comment section yung measurement ng ingredients na nilagay ko dito. And then, kailangan po natin mag-sift ng all-purpose flour at saka ng baking powder. So, 1.5 cup ng flour at saka 1/2 teaspoon po ng baking powder. I-sift lang po natin yan para walang buo-buo. And then, after nyan is i-sift na din po natin yung 2 sachet ng Milo na gagamitin natin na pang flavor dito po sa ating crinkles. So, mas maganda na i-sift para hindi talaga masama yung mga buo-buo. Kasi itong Milo, marami po itong buo-buo. Ayan, sa powder niya. Ayan, so marami siyang buo-buo. So, hindi na po natin isasama yung mga buo-buong parts ng Milo. So after natin ma-sift lahat po ng ating dry ingredients is as usual, kailangan lang po natin itong i-mix-mix ng mabuti. So dahan-dahan lang po yung pag-mix natin hanggang sa makabuo po tayo ng dough. Ayan, so mekos-mekos lamang. Ilang minutes lang naman ito. And then hintayin po natin na maging ganyan po ang kanyang itsura. So ganyan po ang magiging itsura ng dough natin pag na-mix natin ng mabuti ang ating mga ingredients. So after po nating ma-mix ang ating mga ingredients is kailangan po natin itong ilagay muna sa ating ref ng at least 1 hour lamang. Para mag-set lang po ang dough natin. So at least 1 hour okay na yun kung nagmamadali ka. Pero kung hindi naman, few hours hanggang sa overnight is pwede. Kailangan na po natin itong takpan ng plastic or ng cling wrap din lagay sa ref. And then ito po is kalalabas lang sa ref. Mga 2 hours ko po itong nilagay sa ref. And then pag tiningnan mo yan, ayan, pag hinawakan mo, nag-set na talaga siya. Medyo titigas siya. Ganyan po yung hinahanap natin na consistency. So after nyan is mag-scoop lang po tayo ng dough natin. Depende na po sa inyo kung gaano po kalaking crinkles ang gusto nyong gawin. And then ayan, ilubog lang natin yan sa icing sugar. And then medyo i-flatten lang po natin pag nilagay na natin sa ating baking pan or sa baking sheet para mas maganda po yung pagkakaluto niya. Ayan, so paulit-ulit lang po yan. Depende na po sa inyo kung gaano kalaking crinkles ang gusto nyong gawin. Ayan, and then ganito na po yung magiging itsura. Ayan, make sure lang na medyo i-flatten natin kaunti na parang cookies para mas maganda po yung kanyang pagkakaluto. So habang ginagawa nyo po ito, i-preheat nyo na po ang inyong oven sa 180 degrees Celsius. And kailangan po natin itong lutuin ng around 12 minutes lang po. Talagang napakadali lang po nitong lutuin. So nilagay ko na din po ito sa oven and then after 12 minutes is ganito na po ang kanyang itsura. So kalalabas lang po nito sa oven at light brown po yung magiging kalabasan ng ating crinkles na Milo flavor. Ayan. So mainit pa po ito. Kailangan lang natin palamigin ng ilang minutes bago po natin ilagay sa ating mga lalagyan or sa ating mga containers. And after ilang minutes nga is ganito na po ang kanyang itsura. So malamig na po ito at ready na po itong kainin. So nilagyan ko lang po ito ng additional na Milo powder sa taas para mas lalo talagang sumarap at bumongga. Talagang napakabenta po nito sa mga bata sa bahay. Talagang sarap niya guys. Milo yung kanyang flavor. Talagang masarap siyang i-partner sa kape or sa Milo din. So kung meron kayo ng mga ingredients na nabanggit, talagang pwede nyo siyang i-try. Konti lang yung ingredients at saka masarap talaga siya. So yun lang for today. Thank you so much for watching. Paki-like, follow, and share naman po ng video para maging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po for watching. Have a great day po. Bye-bye! See you on my next video.